Hi, magandang gabi po mga kababayan ko. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay wala namang masyadong mainit na topic sa lokal. So pag-usapan natin si Digong Duterte. Noong isang araw, nagdesisyon po yung International Criminal Court na binasura yung hiling o yung apila ni Digong Duterte na sana tingnan ang kanyang apila tungkol sa kanyang hinihiling na kung pwede palabasin siya na pansamantala habang nagkakaroon ng trial. Ito naman ay nagsimula sa paghiling niya mula sa pre-trial chamber na binasura naman ng pre-trial chamber at sila ay umapila sa ayon sa argumento ni Attorney Nicholas Kaufman na kung saan ang kanilang reklamo ay hindi man lamang tiningnan ang bagong medical report na ginawa ng dalawang doktor ni Duterte. So, umapila-pila sila sa appeals chamber na tinatawag. Yung pre-trial chamber na mababang judge, yun ang desisyon nung una na binalibag ang kanilang hiling. Ang katwiran nila ay walang nagbago sa sitwasyon ni Digong Duterte, kundi sapat pa rin ang kanyang kalusugan para harapin ang kaso. So, umakyat ang abogado ni Duterte at ang katwiran ay mayroon silang dalawang bagong findings ng doctors nila at hindi kinonsidera. Ngayon, ang pagbasura naman ng appeals chamber ay hindi naman daw, ang sabi nila, ay hindi naman daw pwedeng sabihin ng abogado ni Digong na hindi na-considera at dahil daw yun ay malabo ang dahilan. Kumbaga sinabi nila na hindi siya pwede mag-insisti na may bago siyang dalawang mga doktor at iyon po ay dalawang report at iyon po ay hindi nagbabago pa rin ang sustansya ng desisyon ng pre-trial chamber. Sa makatwid, mabilis. Makita mo, nakailang apila na siya sa mga tungkol sa interim release. Pero ang bilis ng desisyon. Pero ang tanong, natapos na yung confirmation hearing niya, ay pinakauna pa siya nagsampa ng hiling o motion na ibasura ang kanyang kaso sa kanyang argumento na walang jurisdiction o walang authority ang International Criminal Court. Ang kanyang katwiran pa authority ang ICC or International Criminal Court sapagkat may utos sa batas na tinatawag na Rome Statute na nakalagay roon sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C na kung saan sinasabi na ang pagsampa ng motion o hiling para umpisahan ang kaso ay dapat mangyayari lamang sa panahon na ang Pilipinas na kung saan kasapi ang mga maaring akusado ay kasapi pa ng International Criminal Court o Rome Statute. Ano ang katwiran? Maliban sa batas na po yan ng Rome Statute, ang katwiran ay ganito. Ang kaso para isampa mo ay hindi po yan sumasampa ng kaso laban sa tao. Nung sinampa na naghiling sila, ito ay laban sa bansa, sa estado. So kaya nagsampa ng reklamo noong May 24, 2021, itong Office of the Prosecutor ng International Criminal Court at ang pagsampa ay hinihiling na kung saan mag-imbestiga sila sa Pilipinas sa pakay na maaring akusado doon ay makakasuhan nila. Ganun po ang hiling.
Ibig sabihin, ulitin ko lang, sino ang kinakasuhan? Ang kinakasuhan po ay Pilipinas, hindi tao. Wala pang pangalan ni Digong na nakalagay roon sa panahon na yun, noong May 24, 2021. At September 15, 2021 ay inaprubahan naman ng pre-trial chamber yung aplikasyon sa Makatwid dahil doon nagpatakbo ng investigasyon ang Office of the Prosecutor. Meantime, sa pagpatakbo nila ng investigation ay umabot sa hanggang 2024 bago sila nakapalabas ng warrant of arrest. Pero bago pa yan, sinasabi ko kanina na pagsampa nila noong May 24, 2021 ng request for investigation sa Pilipinas ay hindi na member ng Pilipinas. Bakit hindi member ang Pilipinas? Kasi po, noong March 16, 2018, ay nagsampa ang Pilipinas ng withdrawal sa International Criminal Court. Yung pag-withdraw nila, base naman sa batas na Rome Statute, sa loob ng Article 127, ay dapat 1 taon pa ang palugit bago sila, ang Pilipinas, ay mawawala ng tuluyan sa pagiging kasapi ng International Criminal Court. So kung sinampa noong March 16, 2018, ang pang-1 taon ay March 16, 2019. Sa Makatwid, March 17, 2019 ay hindi nakasapi ang Pilipinas. Kaya nung nagsampa ng request ang International Criminal Court Office of the Prosecutor noong May 24, 2021 ay hindi na po kasapi ang Pilipinas sa ICC. So, alinsunod sa Article 12 na batas ng Rome Statute ay dapat kasapi pang Pilipinas kung i-request nila yung investigation. At dahil hindi, yan pa rin ang argumento ni Digong. Hanggang ngayon po, ay hindi pa rin nadidesisyonan. October 2025 pa na umpisahan ang kaso na yan, sinampa sa pre-trial chamber, at ang pre-trial chamber ay binasura. Ibig sabihin, sabi ng pre-trial chamber, meron kaming authority or jurisdiction. Pero umapila si Digong Duterte o ang kanyang abogado ni si Attorney Nicholas Kaufman sa Appeals Chamber ng International Criminal Court. At bit-bit pa rin ang argumento na nagkamali ang pre-trial chamber judges sa pagsabi na mayroon silang jurisdiction dahil hindi inaalintana ng pre-trial chamber na dapat wala ng jurisdiction ang International Criminal Court sa Pilipinas sapagkat hindi na ito kasapi ng ICC nung time na sinampa nito ng OTP or Office of the Prosecutor ang kaso. So, ngayon, ang sinabi rin ng pre-trial chamber, umayon sila sa argumento ni Digong. Oo nga, hindi member ang Pilipinas kung ang pag-usapan natin ang Article 12, paragraph 2. Pero, sabi ng pre-trial chamber, pero titingnan mo naman sa Article 127, paragraph 4, na kung saan nagsasabi ang sino mang bansa na magwi-withdraw mula sa International Criminal Court ay may obligasyon pa rin na tinatawag na sa ilalim noon sa Article 127, paragraph 4, o di kaya the fourth condition, na nagsasabi, basta may anumang bagay na kinukonsidera ng korte bago maging tuluyang final ang withdrawal, ay mananatili pa rin obligasyon ng Pilipinas. Kaya dahil doon sa obligasyon na yun, at dahil naman, ang obligasyon na ito ay nagtutukoy ito sa tinatawag na preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor noong February 8, 2018, ay sabi ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber, may obligasyon pa rin ang Pilipinas. So, ibig sabihin, tinutukoy ng pre-trial chamber ng ICC ang preliminary examination na inanunsyo ng Office of the Prosecutor na bilang obligasyon na magkaroon pa ng kapangyarihan sa paglilitis at paghusga ang ICC sa kaso ni Digong Duterte o sa kaso ng Pilipinas. So, ganun ang argumento nila. Ngayon,
Ang argumento na rin ng mga abogado ni Duterte, hindi po pwede gamitin ang preliminary examination na dahilan para sabihin mo mayroong pang obligasyon ng Pilipinas na makipagkooperasyon sa paglilitis at paghahatol. Sapagkat ang preliminary examination po ay isang gawain na kung saan parang naging pulis lamang ang mga Office of the Prosecution or the prosecutor. At hindi sila opisyal na nanghihingi ng mga certified copies ng mga dokumento. Panay informasyon lang yun, makukuha nila. Kailan sila makakahingi ng certified copies? Sa panahon na lamang kung mayroong authority na binigay na ang pre-trial chamber sa prosecutor na mag-imbestiga na. At kung may authority na sila, saka pa lang makapaghingi ang International Criminal Court Office of the Prosecutor sa Pilipinas, sa mga opisina sa Pilipinas, ng mga certified copies na kung ano-anong mga dokumento. Halimbawa, report sa mga kung ilan lang namatay. The only way na bibigyan sila ng Pilipinas ay kung meron ng authority na binigay ang Office of the Pre-Trial Chamber ng mga judges sa prosecutor. Kasi kung prosecutor lang, hindi sila pwede na manghingi na sila lang. So, anong ibig sabihin nito? Ang argumento ni Kaufman nagsasabi na kapag hindi kayo makahingi ng tinatag na certified copies, ano ngayon ang gagamitin ninyo na papel para manghingi ng warrant of arrest laban kay Digong? Kung wala kay certified copies, kasi hindi gagalangin ng korte ang hindi certified copies. So ngayon, ibig sabihin, ang argumento, kung preliminary examination lamang ang basehan mo, hindi sila makapanghingi ng certified copies. Kailan naman nakahingi ng certified copies ang Office of the Prosecutor? Noong after September 15, 2021, nung pinayagan na sila ng Office of the ng Pre-Trial Chamber na mag-imbestiga. So with that, ibig sabihin, ang tanong ngayon, nag-imbestiga na sila starting September 15, 2021, tumalon 2022, wala pa rin silang ginawa. 2023, wala pa rin silang ginawa. Pero sa 2022 hanggang 2023 ay na-defer muna yung takbo ng kaso dahil humingi ng suspension ang Pilipinas sa pamamagitan ni Bernardo Guevara at ni BBM. So humingi sila ng deferment at 1 year na defer. At nung matapos na deferment, pinasumiti si Bernardo Guevara, ano nang trabaho nyo? 61 lang ho na imbestiga namin. Therefore, ginamit yon ng Office of the Prosecutor na wala pala kayong willingness. Ayaw nyo rin pala, wala kayong genuine intention na mag-imbestiga sa kasong ito. So, therefore, kukunin na ng ICC ang pag-imbestiga at paghahatol sa kasong ito. Ganun po naging decision. Pero nung time na yon, umapila naman si Bernardo Guevara sa Appeals Chamber. At ang decision ng Appeals Chamber, 5 judge. Sa 5 judge, 2 judge ang nagsabi, dismiss na ang kaso dahil hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC sa panahon nung nag-request ng investigation ang Office of the Prosecutor. Pero ang 3 ay nagdesisyon na patuloy. Kaya yan ang standing ngayon. Sa July 2023, may 2 judge na nagsabi walang jurisdiction at may 3 na nagsabi na meron. Fast forward tayo ngayon. So ngayon, nag-apila ulit. Ito na si Digong na nag-apila ngayon, hindi na Philippine government. Nung nag-apila na si Digong, so may malaking chance si Digong na aprobahan na mananalo siya sa issue ng kung may jurisdiction pa rin ba ang ICC o wala. Sapagkat, noong 2023, nanalo ang 2 judge ay nagbuto na walang jurisdiction. So ngayon, sa 2 judge na yan na bumuto na walang jurisdiction, may isa pa na natitira. Yan po ay si Gotza Lordki Panidsi. Ang isa na siya nagdesisyon na walang jurisdiction na si Judge Perin de Bretsambaut ay nag-retire na. So may natira, may pumalit kay Perin de Bretsambaut. So ang issue ngayon, maniniwala kaya yung natira ng mga bagong judge sa mga 4, maniwala kaya sila kay Judge Gotza Lordki Panidsi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Malamang. Ang lakas po ngayon ng argumento at dami na po
ang nagsasabi, mga expert sa criminal jurisdiction ng ICC ang nagsasabi na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So malaki ang chance. But the problem is, bakit hanggang ngayon wala pa? So nakailan na, may mga ibang issue na dumating sa appeals chamber, binasura na rin, nagdesisyon na rin ang appeals chamber, kagad-agad. Pero ano nangyari dito sa question sa apila ng jurisdiction? Ganito po kasi nangyari. Noong nag-apila si Duterte, pinasagot ng appeals chamber ang prosecution at ang mga abogado ng biktima. Pagkatapos, ang pagsagot nila, ang ginawa naman ng pre-trial, ng appeals chamber, naguluhan sila. Hirap na hirap sila sa pagdesisyon. So, ginawa nito, inutusan ulit ang pre-trial chamber at inutusan ang prosecutor at ang abogado ng mga biktima na magsumiti pa na dagdag argumento. At inutos mismo ng appeals chamber, magtutok kayo sa ganitong issue. Ano ang tingin ninyo sa Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph C? At ano naman ang tingin ninyo sa Article 1 to 7, fourth condition o Paragraph 2? Tapos, sunod na tanong, ano ang inyong posisyon kung pagbangga-banggain mo ang Article 12, Paragraph 2 at Article 13, Paragraph 3 laban sa Article 1 to 7, Paragraph 2? Yun ang huling tanong. Ngayon, nakapagsagot na ang Office of the Prosecutor, parang inulit lang nila ang kanilang argumento at bumanat na ngayon si Attorney Kaufman. Ang sabi ni Attorney Kaufman, hindi po kayo makahingi ng warrant of arrest kung hindi certified copies ang mga papel na gagamitin. Ngayon, ang tanong naman ni Kaufman, paano kayo makahingi ng certified copies ang Office of the Prosecutor? Ang sagot, kung meron na po itong authority na binigay ang pre-trial chamber. So ganon, ibig sabihin, kailangan din talaga ang certified copies bago kayo makapag-issue ng warrant of arrest. So ngayon, paano ka makakuha ng certified copies? The only way is kung meron kang tinatawag na authority galing sa pre-trial chamber. So ngayon, kailan ginawad ang pre-trial chamber ang authority? Tapos na po ang jurisdiction. Kaya with that argument, ay hindi na pwede magkaroon ng kapangyarihan ang ICC sa Pilipinas. So ang additional argument nila ni Kaufman dyan, sinasabi lamang po na pre-trial, ang preliminary examination lamang po ang binabasihan nila. Ang katwira naman dyan, kapag sinasabi mo criminal law, the power to punish, the power to try and judge is a power that cannot be presumed. Hindi mo pwede ipalagay na meron ka niyan. Hindi, kailangan may sariling batas na nagsasabi na may kapangyarihan sila maglilitis at maghusga. Bawal po yan na sabihin mo, baka meron. Hindi pwede. Kailangan may batas talaga. Ang tanong, may batas ba talaga na nagsasabi na kapag mayroong preliminary examination ay pwede na magkaroon ng kapangyarihan ng paglilitis at paghusga? Wala eh. The plain answer is wala. Wala. Kung wala kang pagkukunan ng kapangyarihan. Ngayon, because power cannot be presumed, then the preliminary examination cannot serve as basis for the pre-trial chamber to adjudge that there is that power for the ICC to try and decide on the case of Digong Duterte. Ganun ang kasimple yan. Ang isa pa, ang argumento nila ni Kaufman, pag sinabi naman sa second condition o the fourth condition sa Article 1 to 7, bago hayaan umalis ang isang bansa mula sa ICC, ay dapat kung merong anumang bagay na kinukonsidera ng korte bago ito tutuloy ang nagkahiwalay, ay kailangan matutuloy. Ang tanong, anong bagay yon? Ang bagay na yun, sinasabi ko na kanina, yan yung preliminary examination. But the problem is, preliminary examination was not issued by the court. It was issued by the prosecutor. And prosecutor is not the court. So, ganun ang argumento nila.
So I'm hoping na with this, na aga nila na desisyonan ang fit to trial na issue kay Digong, dapat desisyonin na rin nila ngayon. Ilang buwan na ba? October, November, December, January, February, March. Dapat katapusan ng March, may desisyon na ang ICC sa tanong kung may kapangyarihan pa ba ang ICC na maglilitis at maghusga kay Digong. Yan lang po ang aking concern dito. Bakit hindi pa nadesisyonan? Ibig sabihin, sa tagal, sobrang hirap sila. At kung tumagal sila at sobrang hirap, ibig sabihin, napakalaki rin ang tsansa ni Digong na malo sa ganong isyo. So, magandang gabi po, mga kaibigan ko. Si Mango ha, attorney, tutuloy sa trial yung kaso ni Peradi kasi mag-eleksyon kasi pag pinauwi si Digong bagong eleksyon, panalo si BP. Host, pwede pa magtanong si Kaufman kung kailan desisyonan yung sa appeal sa jurisdiction? Pwede siya magtanong. But the problem is, medyo baka natakot siya magtanong. Baka kasi magalit yung ang appeals chamber. So Jason Amora. Tapos si Daspadi Wadi Channel. Ang hilig nyo rin sa walang kwentang usapin. Saan mo nakuha ang kwentong yan? Ay, Spadi, hindi mo lang alam. Sinusundan ko po ang batas na ito at nababasa ko po ang desisyon, mga salat ng sulat. Yan lang po masabi ko sa iyo. Ngayon, kung hindi mo alam, buksan mo po, magbukas ka sa International Criminal Court na website para makuha mo. Spot, si Putin. Totoo, hindi approve, interim release. Iba yung interim release, yung sinasabi ko, yun ang inaprubahan ng una. Pero ang hinihiling ko rito, kung kailan aprubahan o desisyonan. Ang issue na kung may kapangyarihan pa ba ang ICC kay Digong wala. Yan po, iba pong issue yan, ang interim release. So, naimbang rabi, mga kapsat ko. Sino sabi, Spadi, bubo? Hindi po ako bubo, ikaw lang bubo, Spadi. Kung anong pangalan mo, pakilagay yung pangalan mo para malaman natin magdebate tayo. ICC Bulok, natambakan ng maleta. Lucia Kala. Hi. Leo Omboy. Base na bayaran na pod. Kidnapping naman, mahimo nila. Virgil Piquero. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Musta na engineer, Toto Kausing. Good afternoon. Senyor. Muy bien. Angelo Dadulia. Mga FW dyan sa Middle East, antabayanan nyo. Magpadala si Sara ng spaceship dyan. Toto Kausing, buang ka na. Hindi pa ako buang. Ikaw lang Argel LaGuardia ang buang. Kasi napakabubo ninyo eh. Yan ang problema sa inyo. Herty Besisla Moises, Chrissy C. Okay? Yan ang masabi ko sa inyo. Yung kumukontra sa akin, bubo. Good evening, Dr. Kausing. Lope Liagogo. Doro Karako, mga troll. Kay Kumaro. Jason Amora, hanggang dyan na muna tayo. At ang aking sasabihin lang naman ay magandang gabi po sa inyo, bayan ko.